Sa mga bagong balita ngayong linggo sa ating modernization program, huling batch ng mga missiles mula sa India parating na sa Pilipinas. Delivery ng mga naturang missiles makukumpleto na sa wakas. Philippine officials nagpunta mismo sa Korea Aerospace Industry sa South Korea. Inoffer na fighter jet sa ating bansa, sinabing pangunahing pinag-usapan ng magkabilang panig. 2 patrol boats mula sa Amerika nakuha na ng Philippine Coast Guard. Mas malalaki pang patrol vessels inaasahang idodonate sa Pilipinas. Napakagandang balita ang ating nakalap sa ngayong linggo matapos ibinalita ng Pitts Defense Analysis na papunta na sa Pilipinas ang huling batch ng Indian-made missiles na kung tawagin ay BrahMos Supersonic Anti-Ship Missile Systems na binili ng bansa para sa ating Philippine Marine Corps at may kita sa mga larawan na ikinarga na sa isang barko ang mga naturang assets. Kapag makarating na nga ito sa ating bansa, tuluyan ang makukumpleto ang delivery ng mga BrahMos missiles na pinakamalakas na sandata sa ngayon ng Pilipinas at ibig sabihin nito ay naghahanda na ang bansa para sa panibagong order na naman ng mga anti-ship missiles para sa ating Philippine Army at inaasahang BrahMos missiles pa rin ang bibilhin ng Department of National Defense. Sinabi na ring nakatakdang mag-o-order ang ating bansa ng nasa karagdagang 9 na batteries ng anti-ship missiles at may mga bali-balitang naglabasan na ino-offer o mano ng bansang India ang kanilang BrahMos ER o BrahMos Extended Range na sinasabing mas mahaba ang range kumpara sa kasalukuyan nating in-order na mga missiles. Kung ang BrahMos ng Philippine Marine Corps ay may range ng nasa 290 kilometers na kung saan malaking parte na rin ng ating teritoryo ang mapoprotektahan nito, mas mahaba pa ang range ng BrahMos ER na kung saan umaabot sa 400 kilometers at umaasa tayong tatanggapin ng Pilipinas ang ino-offer na ito ng bansang India. Mayroong tinatawag na Missile Technology Control Regime o MTCR na kung saan pinagbabawalan ng hindi miyembrong bansa katulad na lang ng Pilipinas na mabentahan ng missiles na may range na lumalagpas sa 300 kilometers kaya nasa 290 kilometers lamang ang range ng ating naunang BrahMos. Subalit kung gugustuhin ng India ay pwede nilang mabypass ang MTCR at dahil sa sila mismo ang nag-offer ng BrahMos ER ay pwedeng-pwede ito mabili ng Pilipinas. At ang maganda pa dito ay nag-offer din ng bansang India ng pinansyal na tulong sa ating bansa dahil sa limitado lang din ang budget ng AFP Modernization Program at kailangan ito ng Pilipinas lalo na't hindi basta-basta ang kinakailangang budget para sa mga BrahMos missiles. Samantalang sa isa pang balita na patungkol naman sa Philippine Air Force, nagpunta ang Deputy Speaker ng Philippine Congress sa South Korea, lalo na sa Korea Aerospace Industries, na siyang nag-o-offer sa atin ng fighter jet sa ating modernization program. At napakalaking balita nito dahil ibig sabihin ay gumagalaw na ang fighter jet project ng ating Air Force. Alam na rin ng halos karamihan sa atin dito na ang KF-21 fighter jets ang ino-offer ng South Korea at nakahanda na rin silang magpautang sa ating bansa upang matuloy ito, subalit bawal pa ang Department of National Defense umutang ng lagpas $300 million o nasa 18.5 billion pesos para sa mga defense equipment at ang ating Kongreso ang may kapangyarihan upang ipawalang bisa ito. At dahil sa nagpunta na rin ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng Philippine Congress upang makipag-usap sa Korea Aerospace Industries, malaki ang tsansa na pinag-uusapan na ang patungkol sa pagpondo ng fighter jet project ng Philippine Air Force, lalo na't kailangan ng bansa ng 200 billion pesos upang makabili ng kahit 20 units ng mga KF-21 fighters. Sinabi na rin ng mga opisyalis ng South Korea na pinaghahandaan na nila ang order ng Pilipinas, lalo na tumaasa silang mangyayari ang pagbili ng fighter jets ngayong taon at kaya nilang i-deliver ang unang batch sa taong 2027.
At sa ating panghuling balita sa video na ito, formal nang tinanggap ng Philippine Coast Guard ang nasa 2 Marine Protector Class Patrol Boats na dinonate ng Amerika na pinangalan ng BRP Pag-asa at BRP Patag at nakatakdang darating ang mga naturang vessel sa Oktubre ngayong taon. Ayon sa Max Defense, nag-request na umano ang Philippine government sa Amerika ng karagdagang mga Marine Protector Class Patrol Boats at inaasahang dadagdagan pa ito sa susunod na taon at malaking tulong ang mga ito sa pagbabantay ng ating territorial waters. Hindi man ito kayang makipagsabayan sa mga barko ng China sa West Philippine Sea, pwede itong magbantay sa ating coastline laban sa mga pirata at mga nagsasmuggle ng mga armas, lalo na sa mga lokal na rebelde sa ating bansa. Nagsabi na rin mismo si US Secretary of War Pete Hegseth nitong mga nakaraang buwan lamang na magbibigay pa sila ng 2 pang mas malaking island-class patrol boats na kung saan napakabilis dahil may speed ito na umaabot sa 29 knots at halos doble din ang range nito kumpara sa ating Parola-class vessels. Armado din ng 25mm chain gun ang naturang vessel at 2 50 caliber machine gun sa magkabilang gilid, kaya parang fast attack craft ng Navy na rin ang firepower nito. Inaasahang makukuha din ng bansa ang isang Reliance-class cutter ng US Coast Guard at pwedeng gamitin ng bansa ito sa West Philippine Sea dahil medyo may kalakihan din ang naturang vessel at pwede pang banggaan dahil gawa sa welded steel ang hull ng barko.